Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Andres Donglak at mga kasamang martir ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi, at kasuklam-suklam ng mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lunsod ng Babilonya, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trumpeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito,
Narinig ko ang wari, pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at tumaawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo na po ang lahat. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa,
At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong huling linggo na ito ng taon ng simbahan ay nakatuon tayo sa pagninilay ng wakas ng panahon. Kaya yung mga pagbasa natin ngayon, yung unang pagbasa natin mula sa Aklat ng Pahayag at yung ebanghelyo natin tungkol sa wakas ng panahon. At dalawang damdamin ang magkahalong nararamdaman natin. Una ay, di ba kayo natakot na makinig dito sa ebanghelyo? Ako habang binabasa ko, natakot ako. Kasi naman nakakatakot. Naroroong mawawala sa landas yung mga planeta, merong mga sakuna at iba pang mga pangyayari. Kaya nga, takot, yan ang unang damdamin natin. Pag pinagninilayan natin ang wakas ng panahon. At dapat kang matakot para magising ka. Pag hindi mo iniisip yung wakas ng panahon, ay paprente-prente lang tayo minsan sa buhay natin. Pero pag alam mo, malapit na ang katapusan, doon tayo nakakaramdam ng takot. Natatakot tayo kasi baka abutan tayo na may kasalanan pa dyan sa puso mo. Natatakot tayo, baka hindi pa tayo nakapagpatawad, maikli na ang panahon. Natatakot tayo dahil hindi pa natin nagagawa yung mga dapat nating gawin, ubos na ang oras. Kaya maganda ring natatakot tayo. At ang Panginoong Yesus, intention niyang takutin tayo para gumising tayo. Kaya ngayon takot maganda rin. Dahil yung takot nagre-resulta sa pagkagising natin para wag tayong maging malamig sa ating pananampalataya. Pero yung wakas ng panahon, di lang naman ito nakakatakot, ito rin ay sandali ng tuwa. Kasi alam natin yung wakas ng panahon, paghahari ni Jesus yan. Yung wakas ng panahon, ang katuparan ng mga pangarap natin. Yung wakas ng panahon ay wakas din ng pamamayani ng kasalanan, ng pagdurusa. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Matuwa kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Kaya yan yung dalawang damdamin natin pagka pinagninilayan natin ang wakas ng panahon. Takot at tuwa. Itong araw na ito ay meron ding dalawang damdamin ang nararamdaman ko at nararamdaman ninyo.
Siyempre, bago ako umalis ng aking dating parokya, nako, kanina talaga, kanina meron silang mga, bago ako umalis, ay merong mga, ano yun, mga salitang pamamaalam, no? Naipon pala yung lungkot dito sa puso ko. Kaya kanina hindi ko naman talaga pinaplanong umiyak. Pero doon pa lang sa parokya talagang hindi ko na natapos yung programa dahil umiyak na ako. Kanina rin, dahil nagatid sila, ay hindi mapigilan na umiyak. Nung umalis si Monsignor Jerome, sigurado marami sa inyo umiyak din. At sa pag-alis, ganun talaga. Ito yung panahon na lahat ng mga parokya ngayon, una ay may kalungkutan. Kalungkutan dahil maghihiwa-hiwalay. Kalungkutan dahil di na tayo magiging magkasama. Malungkot kasi bihira na yung pagkikita natin. Ganon talaga ang buhay. May mga panahon ng paghihiwalay. At yung kalungkutan talagang di natin maiiwasan. Pero, nung dumating kami rito, yung lungkot ay napalitan ng tuwa. Kasi yung wakas ay hudyat ng bagong simula. Ganun naman. Kahit yung wakas ng panahon na tinuturo ni Jesus, yan ay hudyat ng bagong simula. May natatapos, pero meron ding nagsisimula. At ganun ang buhay. Ang buhay natin ay maraming karanasan ng pagtatapos at pagsisimula uli. Pag may natatapos, siyempre may kalungkutan. Pero pagkatapos ng kalungkutan ay tuwa. Kaya ako po'y natutuwa sa unang misa ko na ito. Talagang pinagplanuhan ninyo. Maraming salamat. At punong-puno kayo ng pag-ibig at pagmamahal. Ha? Simula pa ng first time kong ma-encounter mga leaders natin at mga ilang parishioners, talagang mga larawan ng pagmamahal. Lalo na ngayon, na nandito na talaga ako. At mula pa kanina ay busog ng pagmamahal. Malungkot man ako dahil iniwan ko yung aking dating parokya, pero napalitan naman ng tuwa dahil simula ng bagong paglalakbay. Kaya po, maraming salamat at simula po ito ng ating magkasamang paglalakbay bilang sambayanan, bilang simbahan, at sama-sama tayong abutin ang misyon ng simbahan. Tayo ay Kristiyanong komunidad, tayo ay piniling bayan ng Diyos, tayo ay tinipon ni Jesus bilang kanyang pamilya, kaya sabay-sabay po tayo bagong kabanata ng ating paglalakbay bilang sambayanan. Kaya muli, maraming salamat at gusto ko kayong palakpakan. Pero magpalakpakan tayong lahat. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Ating itutugon sa bawat kahilingan, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob.
Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga pangsariling kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at nangangailangan ng ating panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inayahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Andres Donglac at kasamang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikay ipahayag kahit sila'y mamatay, pagkat minarapat mong kanilang matularan ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulus siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pakipagkasundo sa iyo. Lobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, nina San Andres Donglac at mga kasamang martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang baliw, pagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na paikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.